taong ito. So sa takot nung nanay nung isa, umakyat kasi nandun sila sa taas at sinabi. So binaba nila. Yun, wala na yung tao. Samantala, may ilan pa umanong mga dating sundalo ang lilitaw bilang bagong testigo sa issue. Aminin natin ang siyang nagpapanalo sa Pangulong na kasalukuyan. Alam naman nating lahat, pare-pareho naman tayong wika nga political animals. Kung hindi sumama si Vice President Sara, si Mayor, then Mayor Inday Sara, kay Bongbong as his vice presidential candidate, at tumakbo si Sara na presidente, imposibleng manalo si BBM. Wala sa inyo, bot-bot nyo. Alam naman namin mga birahan nyo. Talagang ginagawa nyo ng kwento. Ngayon, dito tayo mapunta kay Aw-Aw. Aw-Aw! Mukhang nakasuhan ka ng perjury case naku ka. Ito na siguro yung matagal lang hinihintay. Aw-Aw, handang harapin daw ang perjury case na isinampa ni Carpio. Abangan natin. Yabang-yabang ka, tingnan natin. Reaction muna doon sa sinampang perjury case niya ni Parang ka nakakatulog parang lagi ka ng puyat tingnan niyo yung peso. Parang wala nang tulog araw-araw, gabi-gabi. Mahirap ma-stress, boy. Sobra, Kaya ikaw, tigil-tigilan mo na mga Duterte. Alam niyo po, hindi ko nga maalala kung na-mention ko si Man Scarpio dun sa testimony ko noong April 22. Kita mo ngayon, todo deny ka na. Samantalang ang dami mong sinabi sa mag-asawa, nagkumamal ng bilyon-bilyon. Ngayon, hindi mo na matandaan. Unggoy! May amnesia ka na bigla. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi yung updated sa ating mga video. Nakakaranas na ho ng banta at alok. May ino-offer na palang pera. Pero bago tayo rumekta, talaga namang gipit at gigipitin. Dahil meron na hong parang hold departure order na ata ito kay Senador Marcoleta. Pero bago natin talakayin yan, maaasar kayo sa mga balita na talagang kahit kayo talagang gusto nyo, nanggigigil na kayo pag nalaman nyo ito Diba? Breaking news. Ang sabi dito, pasok natin. Ang sabi dito, Office of the Ombudsman, breaking news ito Office of the Ombudsman made a request to the Sandigan Bayan to issue precautionary hold departure order against Senador Marcoleta, former City Representative Mike Defensor, and two businessmen, Aristotel Biray and Joseph Espiritu. Kita nyo na. Dahil ang mama, si Mike Defensor at si Senador Marcoleta ay bumuboses patungkol dito sa flood control, ito na, ginagawa na ho ng kwento. Pero andyan lang ho yung join button bago tayo pumasada dito sa mga video ngayon. At sa shoutout segment natin sa dulo ng ating video, at comment lang po kayo para mabasa natin kasi natatabunan ang mga komento nyo. Bakit ba binibigyan ng hold departure order? Siguro, ito na yung sinyalis nila para gipitin na sila Senador Marcoleta, Mike Defensor para hindi na magsalita. Ano yung kinaso sa kanya? Hindi na natin mawari dito sa ombudsman kasi tapos na ho yung kwento niyan. Di ba nabanggit na ho ng COMELEC na wala na yan, hindi na namin saklaw yan kasi kung nagbigayan sila ng mga donasyon, hindi pa ho nalalapit ang eleksyon o pagkatapos ng eleksyon o maaga pa bago mag-eleksyon, wala na ho yan, tapos na ho yan. Siguro ay pumayag. Dahil yung boss nito, kilala nyo naman boss nito, di ba? Si Ombudsman. Kilala nyo kung sino ang amo niyan. Baka pinagagawa. Sabi ko nga sa inyo, nagbitiw na ng salita si Senador Marcoleta. Bahala kayo. Nagbitiw na ho ng salita. Kung napanood nyo yung privilege speech niya kahapon, bahala na lang kayo. Kayo na lang humusga. Ito pasok natin. Pag nagsalita ka, kulong ka. Yan ang mga... yan ang talagang makikita mo dito. Pag ikaw ay bumoses laban sa gobyerno at doon sa mga nauulat na mga dorobo, yan, ito.
Ombudsman humiling ng hold departure order. So, kung nananawagan at isa ako siguro sa mga boses na sumisigaw tungkol dito sa flood control scandal na imbestigahan at tingnan talaga. Yun nga, ang mabigat dito, lahat kaming mga nagagalit, lahat tayo, hindi lang naman ako, marami nagsasalita. Siguro mga 40 na ang may kaso. Sa flood control, parang 6 pa lang atang kinasuhan. Basta ngayon, no, ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Pag dikit-dikit ng inyong pong pangalan, tingin niyo po ba may kaugnayan itong issue sa inyo with Congressman or Senador Marcoleta dito po sa mga ganap ngayon sa kanyang pagiging kritiko at talagang nais na niyang maumpisahan itong investigasyon dyan po sa flood control muli? Totoo yan, Admar. Talagang eksakto yung binanggit mo at nagkataon din naman dahil aktibo akong nananawagan at isa ako siguro sa mga boses na sumisigaw tungkol dito sa flood control scandal na imbestigahan at tingnan talaga. Yun nga, ang mabigat dito, lahat kaming mga nagagalit, lahat tayo, hindi lang naman ako, marami nagsasalita. Siguro mga 40 na ang may kaso. Sa flood control, parang 6 pa lang atang kinasuhan. Basta ngayon, no, ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Ganyan. Ganyan ang laban ng mga durobo. Kita nyo? Dahil hindi nila kaya, ginawa na ho na ng kwento. Kahit na sinabi ng COMELEC na wala na yan, tapos na yan. Ayaw pa rin nila magsitigil kasi gusto nga nilang patahimikin si Senador Marcoleta. Sabi ko nga naman sa inyo di ba? Sinabi ko na sa inyo, si Senador Marcoleta, kung ano yung ginawa niya sa Kamara, tiyak ganun din ang gagawin niya sa Senado. Nasa tama lang ang mama. Di ba? Kung kayo ay nag-iisip para patanggal si Senador Marcoleta, nagkakamali ho kayo. Binoto ito ng milyong-milyong Pilipino. Samantalang kayo, inappoint lang kayo ng kung sino-sino. Huwag ho kayong magyayabang na akala nyo nasa inyo na ang kapangyarihan. Kayo, Ombudsman, tandaan nyo, mayroong katapusan lahat na mga ginagawa nyo. Hindi pwedeng mga ganun. Oo, kung kakayanin nyo, kayanin nyo. Pero yung gigipitin nyo, wag. May magagalit si Lord. Pag nagalit si Lord, sigurado. Tsaka tama na. Oo, may stress ka lang pag hindi mo nagawa ng kwento si Senador Marcoleta. Oo, alalahanin mo meron kang sa heart baka ma-stress ka, masama yan. Kaya hindi ako magtataka, Admar, kung balang araw makasama ka rin namin ni Senator Marcoleta na makasuhan at magkaroon ng hold departure order. Easy. Tapos, Congressman, yung yung mga sa leadership din ng Senado, na maya't maya, lagi tayong merong naririnig na magbabago na naman. May kaugnayan po rin po ba ito dahil maliban sa impeachment ay ito ngang inaantabayanan na flood control project ay maaari ding matalakay, which is kahapon niya nabanggit na kung sino pa yung mga karagdagang mga opisyal sa komite ng Blue Ribbon. Katulad na nasabi ko, Jade Admar kay Jade, yun ang binanggit ko sa kanya, yung pagpapalit ng liderato ay yung Constituent Assembly na speech ni Senator Amy kahapon at maging itong liderato ng Blue Ribbon Committee hearing, mas mahalaga sa kanila yan maging sa impeachment. Kasi yung dalawang proseso ng Constituent Assembly tsaka impeachment, kailangan niya ng 2/3 vote. Kahit na hindi magkapalit ng liderato, kahit minority pa rin ang ngayon ay majority, hindi nila makukuha yung boto Tama. May bulto na 9 ang minorya at marami pa rin sasama dyan na hindi naniniwala sa impeachment at hindi rin naniniwala sa Constituent Assembly. Pero itong Senate Blue Ribbon Committee, majority vote lang to At kung yan nga ang nagiging galit ng marami, hindi lang naman tayo, no, pati ang Iglesia ni Cristo nagsalita diyan. Yeah. Sabi lang, humingi kami ng transparency
accountability. May mga obispo sa simbahang katoliko nagsalita na rin dyan. Mga negosyante nagsasalita tungkol dyan. At ang iba't ibang organisasyon na sinasabi lang naman, ikulong nyo yung mga kurakot. Yon. Eh kaso nga lang, amo nito ni Bombudsman, malamang, sigurado. Kaya ngayon, ginagawan kayo ng kwento. Ano naman usapin kung nagbigay kayo ng donasyon? Ano nang papel nila? Tsaka yun, hindi pa dumarating ang eleksyon, nagbigay na kayo ng pondo. Para saan kay Senador Marcoleta? Para makatulong at maipanalo ang magaling na mga senador na magiging senador. Etong mga hindi nga hingi ng pondo, pero mga kurakot naman. Di ba? Doon na lang tayo sa mga nabibigyan ng mga pondo sa eleksyon, pero mabuti ang hangarin sa bayan. Hindi kagaya ng mga ito. Kagaya ngayon, ito may balita. Dahil sa takot na magsalita sa Blue Ribbon, may nag-o-offer na ho sa 18 Marines. At merong nananakot na. May mga umaaligid at may ilan na nakatatanggap ng offer para bumaliktad. Ito ang ibinunyag ng abogado ng 18 dating sundalo na nagsabing naghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan na isinasangkot sa flood control project anomalies. Ayon kay Atty. Levy Baligod, sa kabila ng patuloy na paninindigan ng mga ex-military sa kanilang mga naunang salaysay, meron pa rin umanong nagtatangkang takutin ito upang bawiin o baguhin ang kanilang mga sinabi. Halimbawa, may dalawa dito, hindi ko na lang sabihin, nakatira sila sa isang medium rise na condo. May pumunta doon na nakamask, ang pinuntahan nila yung nanay nung isa. At pinapakita yung picture. Kilala nyo ba ito? Nandito ba ang taong ito? So sa takot nung nanay nung isa, umakyat kasi nandun sila sa taas at sinabi. So binaba nila. Yun, wala na yung tao. Samantala, may ilan pa umanong mga dating sundalo ang lilitaw bilang bagong testigo sa issue. Nako. Bago ito, kasabahan din nila, dating mga empleyado ni Saldico. Dating sundalo din. Pero dahil humingi ng palugit ang mga complainant na magsasubmit daw sila ng reply affidavit sa June 8, ay hindi sinabi ko sa aming mga abogado na huwag niyo munang isama yung mga affidavit ng additional witnesses. At the very least, 4. Ayan na, dumarami na ho. Ang gustong sumama dito sa grupo nila 18 Marines at nila Mike Defensor. Mantakin nyo, pag ito ang lumabas, dagdag na naman. Kaya ngayon, ginagawa na ho ng kwento itong mga, kagaya ngayon, diba dati, si Orly Gutesa, ginawa nila ng kwento. Natakot ang mama. Ngayon, 18 Marines naman na ginagawa nila ng kwento. Ngayon, sabi nga, may naghahanap dun at kilala nyo ba to? Yan ang mahirap. Dahil pag alam na nila, mabubukan na sila, ganyan ang gagawin nila. Ngayon, ito may banat na naman si Ante Clara. Ante Clara! Kailan kaya magbabago si Ante Clara? Senator Amy Marcos na may no-L scenario sa 2028 and yung term extension po. Unang-una, ang Pangulo, doon pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Yan na naman tayo eh. Paano yung sinabi niya nung nakaraan na hindi niya ipaparesto si Tatay Digong? Yun, na-aresto. Paano yung sinabi niya nung nakaraan na hindi aaresto si Senator Bato at walang warrant of arrest? Yun, pinapahuli. Tapos ito na naman, nabuking ni Ate Amy na merong Noel. Baka mamaya kasunod na araw talagang totoo. Kaya ikaw, te, relax lang. Huwag masyado. Kasi wala nang... Tinatawanan ka na lang, te. Nagtataka nga daw si Aling Ledesma, bakit double job daw? Hindi sila, nagtatanong lang. Kasi hindi pwede yan. Kung taong gobyerno ka, dapat doon ka na nakatuto kung anong trabaho mo. Wala, pinapayagan eh. Sa bagay, kaya nilang i-bend ang law. Ang tanungin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanya sinasabi ay totoo? Sa kanya inyo itanong. Gagaling yun. Yung bakit... Totoo, nakakasiguro kami dahil may nagpatotoo na dito. Baka naman kayo pag nasampal ng katotohanan, ilihis nyo na naman yung usapin.
At sasabihin nyo hindi yan ang katotohanan, walang katotohanan yan, fake news, fake news. Yan ang laging naririnig namin sa inyo. Pag kayo ay nasusupalpal, fake news. Diba? Pero pag kayo ang nagsasalita ng hindi maganda, hindi kayo fake news, bida kayo, ganun ba yon? Are they floating this scenario again? Sa ating tingin, no, sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pang ang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado, yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla. Ayun! Kaya naman pala. Oo, akala namin wala ngang arrest warrant. Di ba? Tapos ayan ang banat nyo. Parang lumalabas kasalanan pa ni Senator Bato, umalis siya ng Senado kahit walang warrant of arrest. Tanongin nyo si Senador Marcoleta, si Senador, si John Vic Rimulya. Kung bakit nandoon siya at sinabi niya mismo sa harap ng media na hindi niya arestuhin si Senador Bato dahil wala naman daw warrant of arrest. Ngayon, ayan naman pala ang mungkahin nyo. Nanggigigil kayo kasi naudlot yung pag-aresto, sabi ni Aling Marie. Ngayon, sinasabi mo, naghahanap ka ng patunay na baka nagsisinungaling si Amy Marcos sa kanyang paglalahad dito sa lumabas na issue ng Noel, ito makinig ka. Dahil ito ang nagpapatotoo, buhay na magpapatotoo. Bagamat nagkaroon tayo ng history ng awayan ng Pangulo at pangalawang Pangulo, either nagkaaway sila habang Pangulo na at pangalawang Pangulo yung isa, or hindi sila magkapartido, wika nga, nung sila'y tumakbo. Mahilig tayong bumoto kasi sa split tickets, no? Ibang presidente, ibang vice president. Pero ngayon lang, sa buong kasaysayan natin mula nung martial law, na ang Pangulo at ang kanyang mga kaalyado sa politika ay ini-impeach ang vice president. Lalo na at ang vice president na ito, aminin natin, ang siyang nagpapanalo sa Pangulong na kasalukuyan. Alam naman nating lahat, pare-pareho naman tayong wika nga political animals. Kung hindi sumama si Vice President Sara, si then Mayor Inday Sara, kay Bongbong as his vice presidential candidate at tumakbo si Sara na presidente, imposibleng manalo si BBM bilang Pangulo. Totoo Pero yan. despite that, ngayon lang sa buong kasaysayan natin na ang mismong Panguluhan ang siyang nagsusulong ng impeachment para ma-disqualify sa susunod na eleksyon ang kanyang vice president na pinagkakautangan niya ng loob. At what is the reason for that, Sir Lito? Okay, there are many possible reasons, no? But kuminsan naiisip ko, parang like father, like son, parang deja vu. Ayaw nang umalis sa pwesto. Para bang gustong natikman na yung kapangyarihan ng maging Pangulo ng Pilipinas, gustong sila na lang, no? Ganon din ang nangyari. Matatandaan mo, Elmer, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Totoo. Under the 1935 Constitution, he was not allowed to run for a third election for the presidency, no? Ang ginawa niya, nag-martial law siya. Now, before that, nagtawag siya ng Constitutional Convention, and even before the convention was able to finish its job, nag-declare siya ng martial law, and for the next 14 years or so, more than a dozen years, he ruled as dictator. Di ba? Sir Lito, doon bang sa kasaysayan ng Marcos Sr., meron bang mga pagkakataon na natag siya bilang ingrato, walang utang na loob? Yung tipong yung mga dati niyang kasama sa politika, yung mga tumulong sa kanya ay tinalikuran ng isang Marcos Sr. noong nakapwesto na siya sa Malacanang.
Yun ang pagkakaibang malaki. Hindi ginawa yon ng dating Pangulong Marcos. No? He was very loyal to his supporters and to his friends, and even to political enemies na hindi naman na pagkatapos ng eleksyon ay inakit niyang sumama sa kanyang team as president. No? Hindi, wika nga yung utang na loob as a very important ingredient in our character as a people ay hindi tinalikuran ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Can we say na wala po niyan si President Marcos ngayon, yang utang na loob? Mukha, maliban sa ginawa niya kay Pangulong Duterte at sa pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte, hindi ba nyo napapansin na napakadali para sa kanyang manlaglag ng mga miyembro ng kanyang kabinete? No? Basta na lang wala na kayong trabaho, di ba? Kung minsan wala naman kayong kasalanan, wala naman kayong ginawang masama, wala naman kayong corruption case or anything. Pero basta na lang kayo nilalaglag at humahanap ng iba, no? Of course, that is presidential prerogative. Pero parang hindi ganyan ang mga nagdaang pangulo natin. Nako, alam niyo ho, dahil sa mga ganyang nangyayari, ibang klase, hindi ho makatarungan. Kung sila ho ay parang gusto nila na maulit muli yung mga nangyari noon na sa pamumuno ng kanilang tatay, hindi na ho pwede ngayon dahil ang tao ngayon ay natuto na. Ayaw na nila. Nabudo lang nga tayo eh. Yan ang laging sinasabi ng taong bayan. Kung hindi lang sa mga Duterte, hindi tayo boboto. Ako, kung hindi lang dahil kay VP Sara, hindi ako boboto rito eh. Yun nga lang talaga, ibang klase yung pambubutol na ginawa. Ngayon, ang tanong dito, hanggang kailan ba yung pambubutol nila? Tapos na. Diba? Hindi na ho mananalo dahil tapos na ang termino. 2028 tapos. Kung yan yung plano nila na extend ng 3 years pa, hindi ho papayagan yan. Dahil sa pag-iingay, Senador Marcoleta at Senator Mike Defensor, ngayon, tila baga ginagawang parang tila baga marsyalo na ang datingan. Kasi nasasampahan na ho ng kaso kahit walang kaso. Ginagawa na ho ng kwento. Ba't itong mga senador na magagaling eh? Ito, panoorin nyo. Patutsada ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang nagawang achievement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marinding itinanggi na Malacanang ang alegasyon ng alkalde na may undeclared martial law sa Parang yun na nga ang nararamdaman ng taong bayan. Hindi nyo ba nakukuha yung punto? Pag hindi nila kakampi, kaso. Pag nai-issue sa flood control, ayun. Tiba-tiba, may maleta pa. At nagkakampi-kampihan yung ibang senador na mga dorobo at mga congressman na dorobo. Kawawa yung mga nagsasabi lang ng totoo. Porque hindi nila kakampi, ayun, kaso. Nagkakaroon pa ng whole departure order. Kawawa naman. alim ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni Creslin Catarong. Walang pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag at pagpapahayag sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang tugon ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Lunes sa naging paratang ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na may umiiral umanong undeclared martial law sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Binigyang diin ni Castro na malaya umanong na ihahayag ng media at publiko ang kanilang saloobin ng walang Wala nang maniniwala sa inyo, but nyo. Alam naman namin mga birahan nyo. Talagang ginagawa nyo ng kwento. Ngayon, dito tayo mapunta kay Aw-Aw. Aw-Aw! Mukhang nakasuhan ka ng perjury case naku ka. Ito na siguro yung matagal lang hinihintay. Aw-Aw, handang harapin daw ang perjury case na isinampa ni Carpio. Abangan natin. Yabang-yabang ka, tignan natin. Reaction muna doon sa sinampang perjury case niya ni Parang ka nakakatulog parang lagi ka ng puyat tignan niyo yung peso. Parang wala nang tulog araw-araw, gabi-gabi. Mahirap ma-stress, boy. Sobra, Kaya ikaw tigil-tigilan mo na mga Duterte. Alam niyo po,
Hindi ko nga maalala kung na-mention ko si Mans Carpio dun sa testimony ko noong April 22. Kita mo ngayon, todo deny ka na. Samantalang ang dami mong sinabi sa mag-asawa, nagkumamal ng bilyon-bilyon. Ngayon, hindi mo na matandaan. Unggoy! May amnesia ka na bigla. Ha? Nasampahan ka lang ng perjurication, agkaroon ka na ng amnesia. Pero ito po yung nakakapagtaka rito. Kasi yung magkakapatid na Duterte, kasama si Hanilet, sila yung inakusahan ko na tumanggap ng pera mula sa drug lord na si Sammy Uy. Kita mo na, binago mo na ng istorya. Kung ikaw ang natatandaan mo, kami nga natatandaan namin eh. 'Di ba? Sinabi mo ro sa statement mo, yung mag-asawa merong bilyones. Nasa statement mo 'yan. Sinisilip nyo nga yung dati pa, na dati pa, hindi pa siya vice president, sinisilip nyo kung ano yung negosyo. Tapos nakalimutan mo na pala. Sabagay, sabi ni Aling Dolores, pag pinagtagpi-tagping kwento, makakalimutan mo talaga yan. Dahil wala katotohanan lahat. Pero hindi sila yung nagrereklamo. Di ba? Ngayon ito siya, si Mans Carpio, hindi ko nga maalala eh. Amnesia yan. Nagka-amnesia ang mama, ang bilis naman. Bili kang gatas, yung Memory Plus. Para naman gumana yung utak mo at matandaan mo kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo sa affidavit mo sa mag-asawang Duterte. Ever mentioned him at all, but sigurado ko wala yan. It's just another harassment case. Ayan na naman tayo. At, hindi ba harassment yung mga pinagagawa mo kay Tatay Digong, kay Pulong, kay Baste, kay BP Sara at kay Mans Carpio? Yun yung harassment. Diba? Pinaratangan mo na dumurobo, bilyon-bilyon na nasa account. Tapos ngayon, babaliktarin mo na harassment kung hindi ka mo naman gunggong. Diba? Ang galing mo rin ano? Makakalimutin ka na pala ngayon, boss, amo manager. Makakalimutin na ang mama. Biglang nagkaroon ng amnesia. tingko yan pag nakuha na. Baka sir by proxy yung Yun na nga po, di ba? Book din tong nagtanong eh. Tigil nga kami sa inyo. Puro kayo pagkakampi nyo, feeling nyo comedy yung pinapanood nyo. Ang mga pinagsasabi nyo dyan. Sabihin nyo dyan sa interview nyo, tandaan niya lahat ng mga ebidensya na hinain niya, yung affidavit niya. Yun ang sabihin niya. Ngayon, magkikita kayo niya ni Mans Carpio, malamang. Malamang sa malamang magkikita kayo. Trillanes, nilinaw kung bakit hawak niya. Kita mo, nililinaw mo na ngayon. Porkit nasasampahan ka na ngayon ng katakot-takot na kaso, naglilinaw-linaw ka na ngayon. Alamin nga natin to kung ano naman yung banat niya dito. Naglinaw-linaw na eh. Naglinaw-linaw na Yung kanina pero hingi ko sana kayo ng reaksyon na yung ganong klaseng diskurso ay nangyayari sa floor. Yun na nga po, no? Ito, sasabihin ko na nga po na simula po nung pumasok yung mga Duterte senators, talagang binalahura nila, hindi lang itong Senado eh. Diba? Takot na ito. Ngayon, natin mararamdaman na pag nawala na ang usapin sa mga Duterte at nakaupo na si BP Sara sa 2028, abangan natin ang boses nyo. Kung ganun pa rin katapang ang mga statement nyo. At doon sa mga nanghaharas, sa mga senador at dating congressman, galingan nyo ng gusto. Dahil baka pagdating ng araw, back to you ang gagawin sa inyo, hindi nyo maiwasan. Diba? Kaya tigil-tigilan nyo na ang pagbibira. Wala ho kayong mabigat na ebidensya. Hindi nyo nga nakuha yung plano. Kita mo, si Pangulo. May plano. Hindi nila nakuha yung plano na siwalat ni Amy Marcos. Ngayon, todo deny na naman sila. Anong gagawin natin yan? Puro kasinungalingan na lang. Tapos ngayon, pag nasusukol na kayo, kakasuhan kayo, hindi nyo na malaman kung sinasabi nyo sa statement nyo. Wala nang ganon. Talaga naman. Pati mga armas daw ni Senator Bato, pinababawi. Kita nyo na panggigipit ng... inaano ba kayo ng armas? Wala nga niya si Senator Roby, ay si Senator Bato.
Oo, nandoon sa bundok Tralala. Puntahan nyo sa Amerika, hanapin nyo sa Amerika kung makikita nyo. Diba? Alam nyo, nakakairita yung mga ganito. Pag hindi nila nakuha, mayroon naman silang plan B, plan C, plan D. Eto nakakatawa. Kung napanood nyo yung usapin sa Kamara, sa Senado, na si Senador Marcoleta kinamayan. Itong si Lito Lapid o si Leon Guerrero. Tila baga na mukhang mapapasanib na si Senator Lito Lapid dito sa majority. Kawawa naman. Yung 11 magiging 10 na lang. Iyak na naman sila. Hindi, ito lang maikwento lang. Kung halimbawa ba makuha nila ngayon ang liderato, sa tingin nyo makakuha ba sila ng 16 na boto para ma-diin at ma-impeach si BP Sara o ma-convict? Wala ho makukuwang 16. Promise yan. Bigong pamumuno. Eto na. Makinig kayo kay Representative Irice ha. Yung bigong pamumuno, binunyag na rito. Summarizing economic tiger in 2016 during the time of President Aquino, now we are back to being the sick man of Asia. Aray. Naiwanan na tayo ng ating mga kalapit na bansa. Tama. This is due mainly to corruption and the failure of the Marcos administration to address it squarely. It has been almost a year since the 2025 SONA. Isang taon na ang lumipas, halos. Nang marinig natin ang mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos. Isang talumpating lumika at nagmulat sa mga mamamayan sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bayan. Mga multo at maanumalyang proyekto na pinondohan ng 19th Congress sa loob ng 3 taon. Pagsasabwatan ng pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan sa Kamara, sa Senado, sa DPWH, sa DBM, at kung sino-sino pa na nagtatago sa anino ng mga makapangyarihan. Matindi ang naging babala ng Pangulo. Matapang ang kanyang salita noon. Ngunit ngayon, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Ano ba talaga ang nangyari? Ano na nangyari? Ano ba ang punot dulo ng nakawang ito? Yan. Sino ba talaga ang mga nagsabwatan? Yan. Sino ba talaga ang mastermind? Ayun, Buko ang mastermind. Kilala nyo naman kung sino mastermind ng lahat ng yan eh. Di ba? Wala na kayo ipagtatanggi. Buko ang mastermind. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, meron akong re-request naman. Kuhay magre-request dahil magaling talaga ito. Na napapabilib ako ng batang ito. Ito si Mang Banat. Yan ang kanyang channel. Kasi talagang bumabanat ang mata. Harap-harapan ang panghuhudas nyo sa mga Duterte at sa sambayan ng Pilipino. Yung manoy pinaplanong huwag magkaroon ng eleksyon sa 2028. Yan ang mga bagay na hindi natin papayagan na mangyari. Diba? May katulong na ho tayo. Kaya wag niyong kalimutan i-subscribe. Ito ang kanyang YouTube channel, si Mang Banat. Kaya pag na-subscribe nyo niya, i-type nyo lang ho, hashtag Kuya Goods. Ayan. Meron tayong katulong, kukunti pa lang yung video niya. Kaya kung umabot ka niyan, ang aking paglalambing naman, i-like, share nyo yung video natin, ha? Lambing ko yan sa inyo, ha? I-like, share. At syempre, ito. Shoutout muna tayo. Marami talaga nagpapa-shoutout. Yung iba, nasa... ito, simulan natin dito, ha? Mula kay... Sir Julius Santos Vlog. Lagi siyang nanunood. Sambales. Sa Sambales po siya. At kay Ma'am Jen sa ng Canada. Ayan, shoutout po sa iyo, ha. At kay Ma'am Sir Yutan ng Arizona.
Shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga. At dito tayo, marami pa. Wait, there's more. Mula kay OFW Davao ng Hong Kong. Shoutout po shoutout po. Kay Ma'am Linda Garbo, shoutout po sa iyo. Rodrigo Junior Bicano, shoutout po sa iyo. Ray Villaroya, shoutout po sa iyo. Kay Ma'am Damanusa ng Texas, USA, shoutout po sa inyo. Vilma Salud, shoutout po. Romulo Divigracia, shoutout po. Emmy Q Alcantara Vlog, shoutout po sa iyo. Veronica Peralta, shoutout po. Conchita Hernandez, shoutout po. Asa Elebol, shoutout po sa inyo. Si Ma'am Tess, shoutout po. Carmen Melo, shoutout po sa iyo, ma'am. Ted Mahatang, shoutout po. Michael Eustaquio, shoutout po. Lina Hambi ng UK, ay ng Limba Hambi HK, shoutout po sa iyo. Julia Sugiyama, shoutout po. Helen Matparino, shoutout po sa iyo. Madus Milang, shoutout po. Si Ma'am Malu Survivor Mix Vlog, shoutout po. Benny Sebastian, shoutout po. Victoria Butor, shoutout po. April Mamura, shoutout po. Helen Gubo, shoutout po sa inyo. Gabriel Escarian, shoutout po. Juni Mode, shoutout po sa inyo. Ana Cruz, shoutout po sa iyo. Julbert Malinaw, shoutout po. Dominic Tolipa, shoutout po. Larry Arceo, shoutout po. Marilyn Ferrer, shoutout po sa iyo. Janet Alvarez, shoutout po sa iyo. Jimmy Pablo, shoutout po sa iyo. Nenita Enahada, shoutout po. Romeo Mercurio, shoutout po sa iyo. Arthur Katulong, shoutout po sa iyo. Nestor Saldahero, shoutout po. Rodrigo Junior B. Cano, shoutout po sa iyo. Kaya kung umabot sa video natin yan, aking paglalambing ho, like and share. Hanggang sa muli, bye-bye!